information. Yes, sir. Intervention lang, intervention. Yes. Just information. Mr. Orly, bakit kasi yung na-highlight mo yung 48 lang? Sabi mo naman, halos 3 beses sa isang linggo, meron delivery. Bakit yun lamang delivery alleged delivery ni Rep Yap parang yun ang natandaan mo? Kasi yung po, Your Honor, yung kauna-unahan na nung mag-duty ako sa basura, yun ang kauna-unahan talaga na naaktuhan ko talaga. Ibig sabihin, unang duty ko, yun talaga yung bumungad sa akin, Your Honor. Pero marami kayo, may backup, kung may advance party ka mo. Ilan ba kayong, sabi mo galing ka sa Marines, ilan ba kayo talaga yung nagsisilbi kay Rep Saldico? Total ko parang nasa 90 plus eh. So, kung 90 plus, meron ka bang natatandaan ng mga kasama mo? Mabilis lang, para makita natin na talagang nagsasabi ka na totoo. Sino-sino yung kakilala mo sa Marines? Sa Marines, mayroon. Sila Jubit Bunagan, Sige. Mark Bunagan, Alan Colisio. Maliban sa Marines, meron di bang ibang serbisyo? Halimbawa, Mayroon din. police meron? Mayroong pulis, 6 na galing sa PSPG. Kung sakasakali, meron nakakarinig sa mga kasama mo at sasabihin nila, mali naman ang sinasabi mo, tumarap sila rito. Kaya mo ba silang harapin? Yes, sir. Salamat po, Mr. Chair. Senator Pangilinan. Yes, yung Eric Yap ba na congressman, yun yung dating chairman ng Appropriations Committee. Tama ba? Wala po akong knowledge regarding sa kanya. Basta Yes, Eric but Yap lang po well, yun. for the record, Eric Yap used to be chairperson of the Appropriations Committee in the House. Point of information. Thank you. Last na lang before we go on break. Anong specific duty assignment mo sa Philippine Marines? Anong unit? Sabi mo, intelligence. Ay, sir, sa MC2 ako dati, sir. Marine Corps Intelligence. Bakit? Authorized ba yung mga Philippine Marines na mag-serve as security escort ng civilians? No, Ang sir. alam ko- Sorry, sir. No, sir. During that time, sir, retire na po ako. Hinar ka bilang retired na Marine personnel. Ay, sir. Okay, thank you. So, Mr. Chair, in connection Sige. doon sa tanong mo, okay. sinabi mo, 90 kayo na security ni Saldico? Most likely, ganun yung bilang, sir. 90? Ay, sir. 90? Ay, sir. Isang kumpanya na yan ng Marines kung tutusin. Yes, sir, pero 90 is the number. Napakarami. More or less, sir. More or less. Hindi ako exact sa number, but more or less. Talo si Senate President nito. Ilan lang pong gwardiya mo, Sir Senate President? Wala, zero. Ikaw nga ang mismo nagdadrive, no? Wala, basta kasama ko lang si 6 Hour, okay na ako. Si Santiago, nagde-deliver. Itong si Balatbat, nakapag-deliver na raw kay Saldico. Nakita mo ba ito? Magkakilala ba kayo niyan? No, Your Honor. Hindi pa kayo nagkakilala niyan? Yes, Your Honor. Mr. Balatbat, hindi mo na mamumukaan si Sir Orly, security po ni Saldico? Hindi po, Your Honor. Hindi mo rin kilala? Hindi po. Alright. Sir, I have, Mr. Chair, with your indulgence, I just have two quick questions. Anong trabaho ninyo, sir? Security? Bago po kayo nag-security, anong trabaho ninyo sa Philippine Marines? Sa infantry, artillery, saan po kayo? Dati po sa intelligence po ako sa Marine Corps. Intelligence. Tapos diretso na po kay Saldico o meron pa kayong VIP muna na daanan? Dati po galing ako sa Coca-Cola. Naging consultant po ako sa Coca-Cola. Tapos po, kay Saldico na? Opo. Nag-resign po ako sa Coca-Cola. Di napunta po ako sa kay Saldico, sir. Kay Saldico na po. Yun po yung unang politiko ninyo? Yes, Your Honor. Alright. Sir, tanong ko lamang po, okay. Diba, mabigat po yung inyong nag-deliver po kayo kay Speaker Martin Romualdez. Could you name kung sino po mag-deliver? Siyempre po, kailangan nyo i-confirm na na-deliver na po, boss, yung pera. Kay, siyempre, i-confirm mo kay Saldico, na-deliver na po sa bahay ni Speaker. Sino po mga dinideliveran nyo? Alam nyo ba ang pangalan? Sa dami po ng pera na yon. Sa pagkakaalam ko po, wala po kaming direct contact doon sa receiver. Kasi ang may direct lang contact doon, Your Honor, is si Paul or kaya si Mark.
Si Paul or si Mark, Yes, Your Honor. kasama ninyo, si Paul or si Mark, mag-deliver ng pera Yes, Your Honor. kay Speaker. Yes, Your Saan Honor. bahay po ito? Sa Doon sa 42 Forbes, Your Honor. 42 Forbes. Okay. Alright. Ilang beses po kayo mag-deliver doon sa 42 Forbes na sinasabi ninyo? Bakit po nilaman na bahay po ni Speaker yun? Sino po nagsabi? Based doon po sa pa-deliver ng i-deliver sa bahay ni Speaker. Sino nakakaalam? Si Paul at saka si Mark? Yes, Your Honor. So, dinadala po kayo doon sa bahay Yes, ni Your Hon- Speaker? Yes, Your Honor. Ilang beses po kayo nag-deliver ng pera po doon? Simula po nung pag-start ko doon is ang actual ko pong deliver is 3 beses, Your Honor. 3 beses? Yes, Your Honor. Sa isang delivery, ilang maleta po ang dinideliver niyo doon sa 42 Forbes? Yung sa 42 Forbes, sir, Your Honor, yung sa nakuha naming 46 doon sa Bali noon, Oo. inakyat mo na yun sa bahay nila sa Horizon. Din nung ibinaba yung 46, naging 35 na lang yung box na naibaba. Dinala saan? Doon sa 42 Forbes na, Your Honor. Sa bahay mo ni Speaker? Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Misan lang? Ilan? Ako, during that time, 3 beses sa akin, pero based doon sa group chat namin is, kasi namumonitor ko po yung group chat ng movement ng duty ng basura. Is 3 times a week, most likely, lalo na pag December. Pare-pareho ba yun? Kung ilang maleta na deliver mo, ganun din yung ibang grupo na halaga o na amount ng maleta, equivalent na maleta? No, Your Honor, hindi ko na sila mamonitor kung ilan yung maleta na idinideliver. Pero ng 3 other times a week ang delivery doon sa 42 Forbes. Most likely, na Your Honor. sinasabi mo ng bahay ni Speaker. Yes, Your Honor. Gaano katagal po ito? Ilang buwan po ito na 3 times a week, 3 times a week? Ilang buwan po ito? Nung time ko po, from December po yun, December eh. Hanggang? Hanggang nandoon po ako noon, ganun yung Kailan po yon? Kailan ba kayo malis? August 5 lang po. January, February, March, April, May, June, July, August. 8 buwan. Hindi po ako sure sa kung yung mga other month is Pero 3 times a week, ha? yes, Your Honor. 3 times a week. Okay. Mr. Chair, my last question now with Engineer Bryce. Engineer Bryce, may pinag-ngangalandakan si Attorney Porto na maraming senador ang sasabit dito. Pero ngayon, hindi mo pinapatutuan. Does this mean na fake news po yung sinabi? Mukhang fake news ang binigay ni Attorney Porto ng iyong attorney sa media. Kasi sabi niya po, 6 daw eh. Marami pang mga senador. Misunderstanding po yun, Your Honor, kasi dun nga po sa computer ko, congressman po yun nandun. Congressman, hindi senador. Opo, So, Your Honor. sinasabi mo ngayon, hindi naman yung 6 na puro mga senador yon. Hindi po totoo, Your So, Honor. fake news po yon. Kaya mag-usap po kayong attorney, mamaya po ako mag-usap kayo. Sabi Yes, mo, ayusin yes po. po. Kasi hindi po maganda tignan at hindi rin maganda pakinggan na 6. Ang mga tao ngayon nagtatanong, sino ba yung 6 na yan? Sino ba yung mga kulang pa na yan? And I think that is unfair. Can you please inform your lawyer? Ano po? Nalinawin niya po kung congressman, di congressman po. Ano po? Kung meron siyang alam. Opo. Doon pa sa computer mo, mabilisan na lamang po. Nabanggit po ba ang Speaker Romualdez doon at sa kasaldi ko? Kong Zaldi ba meron? Kung saldi sa computer mo. Wala pong nabanggit Opo. doon na Speaker Romualdez. Wala po, Your Honor. Mr. Chair, that's all for now. I'll reserve some of my questions later. Thank Yeah, you, Senate Mr. President Chairman. Chico. Mr. Chairman, just one question to Mr. Gutesa. Kasi parang naalito lang na kami na konti doon sa kwento mo. Can you give the details nung sinasabi mong delivery between Eric Yap and Saldico? Sino nag-deliver sa kung kanino sa kwento mo? Nung part of December, sir, ng 2024, doon ko po na aktuhan si Congressman Yap na siya mismo ang nag-deliver doon sa Bali Verde 6 ng 46 na maleta na naglalaman ng yung level kasi ng maleta may nakalagay na post 8, may nakasulat na 48 siya eh. Pagkatapos nung binuhat na namin yung maleta na yon, inilagay doon sa bahay, binubuksan ni Paul yun, saka binibilang. Kaya Teka. na-notice ko na, Okay. Sabi mo galing kay Eric Yap yes, Your Honor. from one congressman to another.
Saan nyo kinuha kay Eric Yap yung 46 na maleta? Dineliver lang niya po, sagkita lang po kami doon sa sa Valle Verde 6. Dinala niya lang yung mga maleta na yun doon sa Valle Verde 6 during the time. Tapos kayo ang nag-deliver sa... Nung inilipat po namin sa sakyan, dinala na namin sa Horizon yung mga maleta na yun. Yun yung 46 na sinasabi mo. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Mr. Chair, I just want to make addition, yung mga clarification po na gano'n. Kasi po sa Kongreso, siguro alam din po ito ni ni Senator Dante Marcoleta, magkasama po kami. Uso po yung bilihan ng budget sa Congress. Opo, the budget po, si Senator Marcoleta can attest to this. Kaya po minsan paghapon, pagpanoodin niyo po sa TV, paikot-ikot po mga kasamahan namin sa Kongreso, yun pala, lalapitan yung isa, may budget ka ba natitira dyan? Akin na lang, 20%, parang gano'n, basta. Yun po ang pagkakaalam ko, Mr. Chair. Thank you for the education. Hindi Mr. namin Chairman. alam sa Senate yun ah. Point of information. Point Chair, of information. Yes, sir. Intervention. Yes. Just information. Mr. Orly, bakit kasi yung na-highlight mo yung 48 lang? Sabi mo naman, halos 3 beses sa isang linggo, meron delivery. Bakit yun lamang alleged delivery ni Rep. Yap ang parang yun ang natandaan mo? Kasi yung po, Your Honor, yung kauna-unahan na nung mag-duty ako sa basura, yun ang kauna-unahan talaga na naaktuhan ko talaga. Ibig sabihin, unang duty ko, yun talaga yung bumungad sa akin, Your Honor. Pero marami kayo, may backup, kung may advance party ka mo. Ilan ba kayong, sabi mo galing ka sa Marines, ilan ba kayo talaga yung nagsisilbi kay Rep. Saldico? Total ko parang nasa 90 plus eh. So, kung 90 plus, meron ka bang natatandaan ng mga kasama mo? Mabilis lang, para makita natin na talagang nagsasabi ka na totoo. Sino-sino yung kakilala mo sa Marines? Sa Marines, mayroon. Mga sila Jubit Bunagan, Sige. Mark Bunagan, Alan Colisio. Maliban sa Marines, meron di bang ibang serbisyo? Halimbawa, Mayroon din. police meron? Mayroong pulis, 6 na galing sa PSPG. Kung sakasakali, meron nakakarinig sa mga kasama mo at sasabihin nila, mali naman ang sinasabi mo, tumarap sila rito. Kaya mo ba silang harapin? Yes, sir. Salamat po, Mr. Chair. Senator Pangilinan. Yes, yung Eric Yap ba na congressman, yun yung dating chairman ng Appropriations Committee. Tama ba? Wala po akong knowledge regarding sa kanya. Basta Yes, Eric but Yap lang po well, yun. for the record, Eric Yap used to be chairperson of the Appropriations Committee in the House. Point of information. Thank you. Last na lang before we go on break. Anong specific duty assignment mo sa Philippine Marines? Anong unit? Sabi mo, intelligence. Ay, sir, sa MC2 ako dati, sir. Marine Corps Intelligence. Bakit? Authorized ba yung mga Philippine Marines na mag-serve as security escort ng civilians? No, Ang sir. alam ko- Sorry, sir. No, sir. During that time, sir, retire na po ako. Hinar ka bilang retired na Marine personnel. Ay, sir. Okay, thank you. So, Mr. Chair, in connection Sige. doon sa tanong mo, okay. Sinabi mo, 90 kayo na security ni Saldico? Most likely, ganun yung bilang, sir. 90? Ay, sir. 90? Ay, sir. Isang kumpanya na yan ng Marines kung tutusin. Yes, sir, pero 90 is the number. Napakarami. More or less, sir. More or less. Hindi ako exact sa number, but more or less. Talo si Senate President nito. Ilan lang bang gwardiya mo, Sir Senate President? Wala, zero. Ikaw nga mismo nagdadrive, no? Wala, basta kasama ko lang si 6 Hour, okay na ako. Sige, thank you, Mr. Chair. Thank you. So, Importante, Madam Coa, yun pong 140,414,518 pesos 37 centavos. Ito po ay notice of disallowance sa SBMA. Noon pong June 20, 2017,
after several petitions raised by SBMA. 17, after several petitions raised by SBMA, nag-issue na po ng desisyon ang Korte Suprema, final and executory. Final and executory. Ang nagbayad lamang po ay halos 3 million. Ang hindi po nyo siningil, 137 million plus. Wala po kayong paliwanag bakit hindi nyo kinolekta. Final and executory coming from the Supreme Court. Paano magtitiwala ang bayan sa inyo? Sir, ang mga ngolekta na po doon ay yung implementing agency po. Sa case po ng na-mention nyo is the SBMA. Ngayon po, sir, dahil final and executory na, mag-i-issue po yung, kung umabot po yan sa Supreme Court, mag-i-issue po ng COA Order of Execution. And based po doon sa COA Order of Execution, maniningil po yung implementing agency. Mr. Chair, nagkaroon na po ng Order of Execution. Huwag po kayong magsisinungaling, madam. Wala po kayong ginagawa talaga. Kaya yung pagtitiwala, sinabi na nga ni Senator Sherwin, importante, lahat na po nandun eh. Mag-execute na lang kayo, sisingilin nyo na lang 137 million, pero hanggang ngayon hindi pa nyo ginagawa. Ang tanong, paano magtitiwala ang bayan sa inyo? Sir, hindi po talaga si COA ang maniningil, sir. Yun pong implementing agency po at iyan po ay i-remit nila sa Bureau of Treasury. Ano pong participation ninyo? Hindi nyo i-guide. Saan nyo po galing ang notice of disallowance? Amin po, sir. Pero po, sir, dahil may mga proseso nga po sa Sus korte, Mariosep sir. na proseso. Puro kayo proseso, pero walang nangyayari. Pinag-uusapan natin tiwala. Yes, sir. Opo, yun naman po kasi ang nasa proseso, sir. Hindi po si COA talaga ang maniningil, sir. Wala kang gagawin para sabihin mo sa SBMA, meron kang prerogative, meron kang power na sabihin mo, mangolekta ka. Nag-issue na kami ng order of execution. Huwag mo sasabihin ng proseso. Yes, sir. Kaya ma'am, ang problema pa ho, post-audit. No? Ibig sabihin, bayad na. Diba ho? So kung hindi nyo madidetect ho yan, bayad lang sila ng bayad, bayad lang ng bayad, bayad lang ho ng bayad. So ganun ho nangyayari ngayon, bayad lang ho ng bayad. Kahit na ghost projects, bayad ho ng bayad. So, Mr. Chairman, allow me to move to another topic. And this is the topic of yung unprogrammed funds. No? So I want to, gusto ko sana na gumawa ng fake na ID dito sa kay Engineer Alcantara at Engineer Bryce Hernandez. Is it true? Bago ko po sagutin, magandang araw po sa inyo, Mr. Chair. Diretso na kasi maubos yung time ko. Sagot ka kaagad. Hindi po akong gumawa or nagpagawa po ng mga Sino? IDs po nila. Ako po ang sinamahan ko lamang po sila sa membership counter upang magpagawa ng mga cards nila ng membership. Actually, Your Honor, kung mabibigyan lamang po ako ng pagkakataon, pwede po sana na kung mariretrieve po yung CCTV, nandun po yung occasion na nakapila po silang lahat, pumipirma po at dala po yung mga So let's go to the main point of the issue. Bakit ibang pangalan nila nakalagay sa ID? Hindi ko po alam yon, Your Honor. Kung sila ang tanungin ko, hindi rin daw nila alam. Kayo daw nagbigay. Alam mo, mabigat ito ha? Because kung totoong kayo ang nag-facilitate sa pag-manufacture ng fake ID para ito mga taga-DPWH kahit na illegal sila na maglaro dyan sa casino, nagiging instrumento kayo. You are not only an accessory, you are an accomplice to the crime na inubos nila yung pera ng gobyerno sa paglaro dyan sa Soler dahil kayo ang nag-facilitate. At yung pag-facilitate ninyo ay talagang krimen yan. Falsification. Gumawa kayo ng ID na ibang pangalan para hindi sila matunton. Your Honor... Sino ang gumagawa ng ID doon sa Soler? Hindi ko po talaga alam, Your Honor. Hindi nga. Sabi mo nga, nakapila sila doon. Sino ang nag-ooperate doon? Sa membership counter po.
Sinong mga tao doon? Yung mga empleyado po ng Soler. So, dinay mo ha, na hindi ikaw ang nag-facilitate na pag-issue ng Hindi po talaga, fake? Your Honor. Ako po, kung ang sinasabi ko nga po, kaya ko pong panindigan ng aking salaysay. Kasi ano po meron pong, kung mai-retrieve lamang po yung video, lahat po sila doon, nakapila po sila So, doon. sino ang nandoon, nagbibigay ng gumagawa ng ID? Magbigay ka ng pangalan. Ano po yun iba-ibang, ano po yun empleyado po, papalit. Sige, magbigay ka ng pangalan para patawag natin dito. Alam nyo, naubos ang pera ng Pilipinas dahil sa inyo Pina-allow nyo sila doon maglalaro ng fake na ID. Kaya hinigop nyo yung pera ng DPWH. Your Honor, kung mamarapati niyo po, Oh. nung makilala ko po sila, naglalaro na Sa, po. balik tayo sa tanong ko. Opo. You can give me names kung sino ang gumawa ng ID nila? Wala po akong knowledge, sir, pagka-pangalan po Pero yung mga... Sino nga ang tao doon? Ikaw nga nag-escort doon, papunta doon. Sino gumagawa ng ID nila? Hindi ko na po maalala, sir. Your Honor, since 2022 pa po yung pangyayari po na yun. Sure ka, ha? Opo. You can be cited in contempt pag nagsinungaling ka dito. Hindi po ako nagsisinungaling. Ikaw lang ang hindi milyonaryo na makukulong ngayon dito. Lahat yan, milyonaryo bilyonaryo yung na-contempt namin. Ikaw wala kang pera, pero sasama ka doon sa baba. Ako nga po, Your Honor, yun po ang kinakasama ko ng loob. Siyempre. Huwag ka lang umiyak. Hindi po, ang inaano ko lang po, yung pati yung mga anak ko, saka yung nanay ko na nananahimik po. Kami po, lumalaban lang po ng pareha sa buhay. Alam ko, empleyado ka lang dyan Pero yung nga lang, tulungan mo kami na kuha ang katotohanan. Kaya ka pinatawag dito. Kasi kung alam namin na ikaw na diretso, hindi ka na namin tanungin. Papusasan ka na namin diretso. Kaya tanong ka namin para malaman namin kung sino itong malaking sindikato na ito